Oo. Basahin natin yung John chapter 6, verse 60 to 69. Medyo masakit pa rin po yung katawan ko. Pero basahin po natin to sa Tagalog po, kaya hinihiling ko po kayo na pong magbasa ng malakas kasi hindi ko muna kayo masasabayan dito. John chapter 6, verse 60 to 69. Sabay-sabay tayo. Ready? Basa. Pinagpala ng Diyos ng pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay mag-pray. Lord, samahan, tulungan niyo po kami sa aming pong pag-aaral niyong buhay na salita. Bigyan niyo kami ng kababaang loob, bukas na puso, at anumang mga alalahanin, kabalisahan, sa inyo po namin ito isinusuko. Salamat sapagkat sa umagang ito ay tinatanggap niyo kung sino kami at kung ano po ang aming mga kahinaan. Pero naniniwala kami, Lord, na ngayong umaga na to, pag alis namin mamaya, pagbaba namin after worship, we will never be the same again, Lord. We entrust to you all our worries and concern, maging Lord sa mga usapin na may kinalaman sa ekonomiya. Samahan niyo po ang bawat isa sa mga pasanin, sa bayarin, sa pagtaas ng kuryente, krudo. Panginoon, maawat mahabag po kayo. And we're praying, Lord, that this government will have a change of heart, Panginoon. Himukin niyo po ang puso ng mga nasa government, Lord, lalo ng aming presidente, lahat po, Panginoon, ng mga mamumuno mula po sa national to local, na magkaroon po ng compassion, Panginoon, para sa taong bayan, sa amin, Lord, ng mga ordinaryo. At pinagpipray namin, kayo pa rin ang Diyos ng aming bansa, kayo ang naghahari, kayo po ang aming hinihingan, Lord, ng hustisya, ng tulong. Kayo po ang lumingap sa mga aba ninyong lingkod, Panginoon. Sa umagang ito, bigyan nyo kami ng kapahingahan at pagkakataong ma-renew, ma-refresh kami. We pray for healing for those who are sick right now. We pray for restoration sa kanilang physical health. We pray for renewal sa kanilang mga emotions, sa mga stress, depressed, sa mga may iniisip, Panginoon. And even, Lord, we pray for your divine provision, supernatural, sa mga pangangailangan na lagpas sa aming kakayahan. Higit sa lahat, we pray na kayo po ang maging main obsession namin sa aming mga buhay. Jesus, our magnificent obsession, that as we come to know you more, Lord, we will be not just amazed, but be attracted to follow you all the more. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, and all the people of God say, Amen. Makakaupo na po tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Good morning po. Ngayong umaga na to ay naalala ko, na-realize ko po na 5 pala yung linggo ng buwan ng Mayo. Akala ko po last Sunday, yun na yung katapusan. So I gave my last and final message about the topic or the series, Magnificent Obsession. Pero ngayong umaga na to, magbibigay pa rin po tayo ng isang topic na may kinalaman po sa usapin na si Jesus ang ating pong pinakatatangi, pinakahilig, pinakagusto, at kinuhumalingan natin sa ating buhay bilang sentro ng ating pagkatao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa binasa nating talata, pinamagatan ko po ang mensaheng ito. Okay, good morning po. Andito pala sila Brother Russell, no? Kala ko nasa Korea na si Brother Russell, eh. Pinamagatan ko po itong the people who are obsessed with Jesus. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. The people who are obsessed with Jesus. Tanong ko po kayo, no? Obsessed ka ba kay Lord, no?
Si Jesus ba ang pinakatatangi ng iyong puso? Maniwala kayo't sa hindi, balikan natin yung talata bro, no? Lalo na po yung John chapter 6, 66 bro. Pakitayin natin yung John chapter 6, verse 66. Sabi dito, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Nakakalungkot po ang talatang yan, no? Tinanong ni Jesus ang 12, kayo ba, gusto nyo rin bang umalis, no? Pag titingnan po natin yung talatang ito po ay nasa isang sentence construction or mode of sentence construction na confrontational. No? Bilang mga Pilipino, hindi tayo confrontational. Masyado tayong paligoy-ligoy. Marami tayong mga paikot-ikot pang ginagawa bago natin madiretso yung tao. Totoo po ba yan? No? Paparinig tayo, mag-ehem-ehem tayo. Naman pala natin paalisin talaga. No? Matutulog na kami. No? Pero dito, again, kung gusto mong maraming naniniwala, sasabay, sikat ka, wag mong gamitin yung confrontational. Kasi ang confrontational ay nakaka-offend. Pero ang kagandahan sa confrontational, kaya niyang salain kung sino yung totoong sayo. So dito makikita natin na hinarap ni Jesus ang mga tagasunod niya at tinanong niya, kayo rin ba? Iiwan niyo rin ako. At sabi po doon sa naunang talata, maraming mga tagasunod ni Jesus ang umalis. Kung titingnan natin yung talatang ito, mukhang kung babasahin natin yung konteksto, siguro may pag-aaway, may debating nangyari. Siguro po, kung titingnan natin yung mga naunang talata sa John chapter 6, verse 66 or 67, if you have your Bible with you, even po sa ating mga cellphone, maisip natin siguro merong conflict na nangyayari. Pero taliwas po sa mga binabanggit ko po, ang nangyari o naunang talata na nangyari bago po ang confrontation na ito, sa John chapter 6, dito ho nangyari yung feeding of the 5,000 men. Not counting women. Hindi po binanggit, bakit men lang po ang sinabi, siguro men's fellowship po during that time. Pero most likely, maraming mga Bible scholars na nagsasabi, hindi lang 5,000 ang pinakain ni Jesus. Gamit po ang 5 tinapay at 2 isda. Kundi ang pinakain po talaga niya ay nasa 15,000. Bakit? Kasi po kada lalaki, sabihin natin may asawa, isa, tapos tigi isang anak, ay ang bilang na po kagad nito po ay 15,000. At makikita ho natin dito kung gaano po kaganda, gaano po ka-inspiring yung kwento. Biruin niyo po, nagtuturo si Jesus, pinaalis o pinauuwi na po ng mga disipulo, ang mga tagasunod niya, pauwiin niyo na at magtatakip silim na lang. Binilang, kinuwenta po nila kung magkano po nga abutin kung pakakainin nila. Ang sabi ni Jesus, being compassionate, Jesus or God, sabi niya, huwag niyo silang pauwiin, pakainin niyo sila. At nagkwenta sila, hindi kakasya ang 8 buwang sahod. Pero naghanap po ang isang disipulo, pangalang si Andrew, at nakakita po siya ng isang bata na hindi kailangan ng himala. A boy who doesn't need a miracle. Why? Kasi may baon siya eh. Dahil may baon siya, hindi niya problema yung kakainin. Napakagaling din naman po ng kanyang mga magulang. Bakit? Pinabaon. Pero dahil ang batang ito ay isinuko niya yung nalalabing baon na meron siya, nagresulta ho ito ng isang mahimalang probisyon ng ating Panginoon. Siguro po, maganda rin pong paalala sa inyo na anumang bagay na nasa iyong kamay ay mananatiling ganun pa rin ang halaga hanggat hindi mo ito pinagkakatiwala sa kamay ng ating may kapal. Pinarami ng Panginoon at ang sabi po sa Bible, pinaupo sila sa damuhan, kumain sila at sila ay nangabusog. Sila po ay nasatisfied. Everybody say satisfied. At pagkatapos po, nakakuha po sila, nakapag-ipon sila ng 12 basket na sobra. At ito po ay kinuha ng Panginoon dahil ayaw ng Diyos na may nasasayang at dun po nagsimula yung konteksto ng kwentuhan na to. Matapos po silang pakainin ng ating Panginoon, pagdating po sa John chapter 6 verse 61 to 68 ay nagkaroon na po ng confrontation. Okay? So dito, dinistribute ng Panginoon ang pagkain at dito po niya binanggit that sabi ni Jesus, I am the bread of life. Everybody say, Jesus is the bread of life. Ready, go. Jesus. Okay, mag-segue lang ako ng konti. No? Kung ikaw po ay breadwinner dito, taas nga pong kamay yung breadwinner sa family.
Kung sa tingin mo, ikaw po ang nagtutusto sa iyong pamilya, don't worry, your source will never run out because you being the breadwinner, you are being backed up by the bread of life, the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. So dito makikita natin na ang mga disciple ni Jesus ay excited when Jesus multiplied the bread. Excited sila nung pinadami ng Panginoon ng mga tinapay. Pero pagdating sa verse 53, they got offended. Nasaktan na sila. Kanina masaya sila, kanina siguro nasa legacy camp sila, siguro nandun sila sa Thanksgiving, pero nung kinausap na sila ng Diyos ng masinsinan at ang malaliman, verse 53, basahin natin yung talatang ito. No? Sabi dito, sabi ni Jesus, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood. No, ano po bang ibig sabihin ng talatang yan? Ang lalim po, no? And meron po akong warning o pakiusap sa inyo, no? Don't read the Bible alone without proper interpretation. Ang rule lagi ng interpretation, do not use one resources or reference lang. Kasi sometimes authors or book writers could be biased based on their preference of belief. Compared authors and book references with other books. Bakit? Kasi doon masasala kung ano talagang ibig sabihin ng talatang ito. Now, sino dito pag nagdi-devotion ka, ito yung mga uri ng talatang iniiwasan mo, no? Ay, hindi para sa akin yan. Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood. Ano yan, cannibal? Kanina pinag-uusapan lang po na pinakain ni Jesus sa mga gutom na tao ng tinapay at ng isda, bigla ho niyang binanat o isiningit yung talata na hanggat hindi nyo kinakain ang laman ng anak ng Diyos, o ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo. Now, i-hold muna natin yung thought po dyan, no? Okay lang po ba, no? Ang sabi po sa talata, ang sabi ng mga tagasunod niya, ang lalim naman ng katuruan na to. Sabi niya, ang lalim ng katuruan na yan. Parang, Lord, hindi lang basta malalim. Lord, parang masyadong offensive. Kung titingnan nyo nga naman talaga yung talata, mukhang offensive. Bakit? May kinalaman po sa pagkain ng laman, may kinalaman sa pagkain ng pag-inom ng tubig. Pero ang isang description din po na ginamit, hindi lamang po ito malalim, hindi lamang po ito offensive. Ang sabi din po ng mga authors or Christian commentators, this praise is also demanding. Okay? I want you to follow me, ha? Walang kukurap. Bakit? Para maintindihan natin yung tinutukoy po na talata na to, at para maintindihan natin bakit ganun ka-obsess ang mga disipulo sa pagsusunod kay Jesus, bagamat marami na ang nagsaalisan. Kaya pagdating po sa verse 60 to 66, sabi doon sa Bible, many disciples left. They leave Jesus. Iniwan po si Jesus. Now, meron pa akong babanggitin sa inyo. No? Disciple nga po ba talaga yung mga umalis o iniwan si Jesus? When I read this passage, na-realize ko, merong 4 na tagasunod si Kristo. Number 1, disciples, totoong tagasunod. Pangalawa, drifters. Drifters are people who come where there's food or there's resources. They drift. Pag sinabing drifters, pag okay dito, pupunta kami. Pag hindi okay dyan, aalis kami. That's drifting. Everybody say drift. Pag sinabing drift, umaalis, umiiwas ka. So kung titingnan po natin, itong mga nagsabing, this is too offensive, this is too deep, this is too demanding, actually, hindi talaga to yung message ko eh. Yung pang June na talaga na series. Nung sinabi ni Pastora, hala, may isa pang buwan. Sabi ko, kanin kong gamitin to. May isa pang Sunday, so ito na yung gagamitin ko. At pangatlo, deserters. Ito ho yung mga, ang drifters, medyo okay pa eh kasi makikinig ng konti yan eh pagkatapos kakain o kukuha ng benepisyo. Pero ang deserters, they don't care. Iiwan ka talaga. Alin po mas delikado? Drifters or deserters? Ay, pasuyo nga patutok dito. Drifters or deserters? Ano po mas delikado? Drifters or deserters? Drifters, pupunta, aalis. Deserters, aalis talaga. Okay, isipin nyo po, mas delikado ba yung deserters? Okay, ang mas delikado po yung pang-4, deceivers. Because all the time, they follow Jesus, but their hearts are not really
for Jesus. Disciple, drifters, deserters, deceivers. Alam niyo kung sinong tinutukoy na deceivers dito? Di ba maraming nang nagsialisan? Maraming nang umalis kasi na-offend sila dito eh. Ang tinutukoy po dito na deceiver, si Judas. Because during this time, sumusunod pa rin siya. Pero nung nasilaw na siya sa kapalit ng pilak o salapi, na-reveal na kung ano talaga ang totoong laman na kanyang puso. No? Hello? Amen? Patapos po itong makita ni Jesus, nagpakain siya. Ilan po ang naging audience niya? Ilan po ang crowd? 15,000. Now, as a pastor, I would love to serve or to pastor a 15,000 congregation. Do you like that? Lee, Arisa, JL, Sophia, masarap ba magpakanta sa isang congregation na 15,000? Siguro si MJ, kung tutugtog dun, baka nasa likod na yung gitara no? Hindi ganon si MJ, hindi ganon. No? Siguro ang sarap tumalon nun, no? Yung mga dancer, 15,000 ba naman eh? Kung hindi lang in-offend ng Panginoon, kung hindi lang sila kinompronta ng Diyos. Hello? Amen? At tayo ngayon, during this time, ayaw nating maka-offend. Tingnan mo nga katabi mo, sabi mo sa kanya, takot ko lang sa'yo. Totoo ba yun? Ayaw nating maka-offend. That's why, nilalamlam natin yung katotohanan. You know, anong ginagawa natin? We comfort people, even our friends. But I said this to someone, no? Sabi ko, alam mo, pagka-comfort mo sa kanya, hindi yan mababago. Sabi, bakit mo naman nasabi, Pastor? Kasi people are not changed by comfort. People are changed by truth. Hindi nababago ang tao dahil kino-comfort mo lang eh. Nababago siya pag naririnig niya ang katotohanan at dapat niyang marinig. Hello? Amen? Ito yung prinsipyong pinaghuhugutan ni Jesus dito. So nabawasan na sila. Siguro yung 15 na yun, pagpalagay natin, baka 500 na lang natira. Kasama yung 12 disciples. Everybody say 500, go. Then 12 disciple. Siguro pumikit lang po si Ari sa pagbuklat niya. Naku, 500 na lang natitira doon sa pinagpapakantahan niya. Nangawala, no? Ano nangyari? At nagbulong-bulungan yung usher. Inopend po ni pastor. May preaching po siya na medyo hindi gusto nila. Oh. Isipin niyo po, siguro uupo si Jesus at sasabihin niya, mukhang nagkamali ako eh. But remember, Jesus never commit mistakes. Walang lumalabas sa bibig niya na hindi niya sinasadya at hindi intentional. Amen? Right? Is it true? So whether you feel offensive, you feel offended or not, hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. Amen? Hello? Isipin mo, mag-relax na si Jesus. Nako po, hinarap niya yung 12. Hinarap niya yung 12. Yung 12 disciples. Sabi niya, kayo rin ba? Iiwan din ba ako? Naku po, napaganon po siguro si Thomas. Naku po, Lord, don't say that. Wag, Lord. Baka umalis din sila. Kawawa tayo, Lord. Ito yung core. Ito yung board. Ito yung life group leaders. Wag, Lord, baka mamaya makumbinsin mo rin umalis. Hello? Amen? Do you also want to go away? At dahil po sa salitang ito, listen very carefully now, dumabas ang isang powerful response and declaration na binabasa na natin ngayon. And possibly gagamitin nating prinsipyo sa ating pagka-obsess kay Jesus. And Peter responded, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Lord, saan pa kami pupunta? Can you imagine, ang bilis ng utak, ang bilis ng processing, no? Pero hindi ho yan nangyari ng isahang isip lang eh. That's part of a long-time conviction na pinaninindigan ni Pedro. Alam niyo, si Pedro, impulsive lang po ito, pabigla-bigla, pero malinaw sa kanya kung sino si Jesus. Amen? Kaya huwag niyong i-judge minsan yung mga impulsive. Bakit? Sometimes yung pagiging impulsive ay sign po ng passion, ng pagmamahal talaga ni Lord, no? Nila kay Lord. Sabi nila, Lord,
To whom shall we go? Hindi po niya sinabing, you have the bread and the fish. Wow, nasala. Nakita ang totoong tinutumbok ni Jesus. Alam nyo, pag disciple ka ni Jesus during the Bible times, no, lagi kang malilito at lagi kang mag-iisip, mako-confuse ka, ano na naman tong test, Lord? No, laging magtuturo siya ng parable, kakaharapin niya yung mga crowds, pero yung mas malalim na katuruan, ibibigay niya sa mga disipulo. Kaya mga disciple feeling na, naku Lord, testing na naman to. No? Sinusubok na naman kami ni Lord. Pero lagi, napapatunayan kung sino po ang talagang totoong tagasunod. Now, during the year 2000, when I was studying sa seminary, I was also confronted by my leader, by my pastor. And during that time, alam niyo, naisip ko, uwi na lang kaya ako sa Leyte. Alam niyo kung sinunod ko po yun, malamang wala na po ako dito ngayon. Wala akong nagpastor ng Hagonoy, ng Malolos, saka ng Baliwag. Kasi po, ang sakit talaga eh. And during that time, I read a book. At ang book po yun, ang pamagat po ng book na yun, The Crisis of Discipleship. There will come a time in your life, no matter how strong, how faithful, how generous, gaano man kalalim, katatag sa iyong pananampalataya, lagi kang idadaan sa krisis ng pagiging disipulo ni Kristo. Now, let me give you a quotation. This is called a crisis of discipleship and obsession. When convenience just disappears, Jesus will be revealed truly in your heart. Pag nawala na yung comfort, yung kinang, hindi na ikaw yung apple of the eye sa church, hindi na ikaw yung paborito, hindi na ikaw yung nasusunod, o hindi na ikaw yung hindi na maganda yung nararamdaman mo, may mga pangit na nangyayari sa buhay mo, financially, economically, physically, this is called the crisis of discipleship. Sino dito nakaranasan ng crisis? No? Did you know na nababago tayo sa krisis? Hindi sa comfort? Subukan nyo po, no? Di ba? Pag may problema, naghihigpit ka ng sinturon. Hindi lang sinturon hinihigpitan mo eh, pati tiyan. Lahat, hinihigpitan mo. Bakit? Kailangan mo mag-budget. Kailangan mo magtipid, di ba? Pero dito rin marireveal kung sino ka talaga ang yung totoong pagkatao. Faith is tested by difficulty, never by convenience. Ang pananampalataya ay nasusubok sa kahirapan, hindi lamang sa kasaganaan. Hindi lamang sa kasaganaan. Nakakita na po ba kayo ng mga churches na sobrang laki, sobrang dami? I praise God for those churches eh. Pero merong study po na ginamit, bakit po nila napapalaki yung ganong simbahan? They're using a prosperity gospel. They sugarcoat the gospel. Wala silang ibang tinuturo, pinag-uusapan, kundi how to become a better you, how do you become successful, how do you increase your wealth, how to become rich. Abay, siguro no, kung ikaw ay naghahangad talaga ng mga ganong klaseng buhay, may inganyo ka talaga eh. Kaya kung titingnan po natin, tama na yung unang prinsipyo na ginawa ni Jesus kung saan sinimulan niyang i-gather yung crowd sa pamamagitan ng paggawa ng himala at pagpapakain, dumami yung tao. Tama na sana yun eh, kung gusto niyang madami talagang tagasunod. Pero dahil gusto ni Jesus na masala ang mga tagasunod, kinompronta po niya kung ano talaga ang totoong laman ng kanilang mga puso. Why did Jesus do this? Actually, it will lessen the follower. Pero sa pananaw ni Jesus, no, it will filter the true follower of Jesus. Hindi mababawasan ng tagasunod. Malalaman ko lang kung sino talaga ang magpapaiwan at mga totoong susunod. Ang katotohanan, mga kapatid, Jesus doesn't want many followers. Hindi nais ni Jesus ng maraming tagasunod. He wants real followers. Everybody say real followers. People who are truly obsessed, passionate, dangerous and contagious. Did you know na dangerous po ang isang totoong disipulo?
Pag sinabing dangerous ang isang totoong disipulo, delikado, bakit? Threat siya sa kaharian ng kaaway. Hindi nakakapalag ang bisyo at kasalanan pag nandun siya. Hindi nakakapagyosi, hindi nakakainom. Bakit? Naranasan ko po yan minsan eh. Punta po, pin-invite po kami birthday party. Nagtagal po ako ng konti, tumambay ako. Parang Pastor, gabi na po, no? Saan pa ho ba kayo uwi? Sabi ko, may inaantay pa kasi ako eh. Pastor, hatid ko na po kayo, no? Kating-kating na, bakit? Hindi nila mailabas yung emperador eh. Di, totoo po. Kating-kating na talaga sila. Parang, happy birthday. Nakailang kanta na ng happy birthday, di ba? Happy birthday. And you know, I'm so thankful for that family. Why? They respect the presence of God in my life. Malalaman mo may impact ka pag medyo nahihiya silang magmura at gumawa ng masama dahil nandun ka. Amen? Meron pa akong binisita nung batang pastor ako. Pag bumibisita kasi ako sa mga bahay-bahay, surprise visit po yun, parang tokhang. O plan tokhang. No? Talagang bigla. No? Minsan, kumatok ako, sino po yan? Papasukin mo! Pagpasok ko na ko po, totong eats. Alam niyo, ginawa nung nanay, niyakap niya buong mesa. Pagkayakap niya sa buong mesa, sabi niya, hello po, pastor. Sabi ko, ano po nangyari sa inyo? Hello po, pastor. Sakit po ng tiyan ko eh. Nagsisilabasan yung mga baraha. Tapos bigla na lang po silang nahiya. Pastor, pasensya na po. Friendly game lang po ito, family game. Wala naman akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Tuloy lang po, tuloy lang. Pero ang ibig kong sabihin eh, ba't kayo nagtotong eats? Yung ginagawa yan, may pustahan pang pera at may iniimbita pa. Pag linggo, nagtataas ang kamay nyo. Pasensya na po kayo, medyo old-fashioned yung pastor nyo ha. Pero ito magandang tanong, totoo ka ba talagang disipulo ni Kristo? Amen? Sinasabi mong disipulo ka ni Kristo, ibabuhay mo pag Lunes. Hanggang linggo, Sabado. Bigla ka nag-a-adjust. Bruce Wayne ka pag linggo, Batman ka pag Lunes. Hello? You know, kung gusto ko po na madami ang membro sa church, hindi ko to sasabihin eh. Pero mas mahalaga sa akin yung totoo at klarong disipulo ni Kristo. Yun yung mas importante sa akin. Why? Pananagutan ko kay Lord yan. Nagmumura ka pag Lunes, yung trato mo sa asawa mo, inuutos-utusan mo lang. Yung trato mo sa iyong kasambahay, hindi maganda. Nandadaya ka sa trabaho. O wala akong kausap pa. I'm just saying a general speech lang po. Wala akong sinasabing kayo po yun eh. Ang sinasabi ko po, are you a dangerous or a threat sa kingdom ni Satan? Minsan, may dala ka ng Bible. Nakaabito ka pa, kahit di ka pastor. May dala ka pang tungkod ni Moses. Hindi man lang nanginginig yung mga tao. Walang dating eh. May rosaryo ka pa. Naglagay ka pa ng halo. Gusto mong palutangin mo pa sarili mo eh. Wala man lang nangyayari. Ito patanong ng katabi mo, Bro, may lighter ka ba? Ang bira, napagkahamalan ka pang mangyoyosi. Amen? Sa school, mga young people, how are we as a student, as a Christian? Sinasala ni Lord, kung totoo ba? Tignan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, totoo ka ba? Totoo ka ba? True discipleship means choosing Jesus not only when following is easy, but especially when it is costly, confusing, or lonely. Alam niyo ba, malungkot yung buhay ni Jesus? Kaya nga sabi niya, do you also want to follow me? Yes, Lord, we will follow you. Foxes have holes, and birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head. Ang mga asong gubat, may mga butas na pwedeng pagkanlungan. Ang mga ibon, mayroong pong pugad na pwede pong pagpugaran. Pero ang anak ng tao, wala man lang bahay o tirahang maituturing na kanya. Handa ba talaga kayo sumunod? Oh. Kaya kung titingnan po natin yung verse na ginamit na, unless you eat the flesh of man and drink his blood, is actually a verse that measures the true cost of discipleship. Sinusukat dito, hindi to literal na iinom ng dugo at kakain ng laman ito po ay sukatan ng sakripisyo. Everybody say sakripisyo. Handa ka ba talagang totoong sumunod sa ating Panginoon?
Lord, ano po bang nangyari kanina? Sabi ni Lord, I am not into feeding program, I am into following program. Hindi ako nagpapakain ng mga tao lang. Ang hangad ko, ang business ko po ay ang sumunod ng mga tao sa Diyos Ama. Basahin natin para mas maintindihan natin tong verse na to, himayin natin to sa Griego because the first language ng New Testament is in Greek. Kaya himayin natin. Yung salitang eat, from the Greek word trogo. Ang ibig sabihin po nito is ang nguyain, namnamin, at ubusin. Ang ibig sabihin po ni Jesus, kung talagang gusto nyo akong sundan, kung talagang naiintindihan at kilala nyo ako, hindi nyo ako susundan dahil lang doon sa kinain yung tinapay kanina. Kundi marirealize nyo, na ang pagsunod sa akin ay hindi casual belief but deep internal participation. Handa ba kayong sumunod kahit wala itong mga to? Minsan lang tong kainan. Minsan lang tong pagpapakain ko. Pero handa ba kayong sumunod kahit wala ito? Amen? Alam niyo po, pwede ba akong maging honest sa church natin? Okay lang ba? Dati po ang strategy ng church na to, lahat sinusundo. Lahat binibigyan ng pamasahe. Purdoy ang simbahan. Binagong po namin, inisip namin, ang totoong mamahalin si Jesus, magsasakripisyo. Bakit? Hindi para sa atin, ang kanyang pagpunta. Para sa kanya. Siya ang magbe-benefit. Tinanggal natin yung pagsundo, tinanggal natin yung pambibigay ng pamasahe, kasi wala naman talaga tayong pambigay. Nasala kung sino talaga ang totoong interesado at handang sumunod sa ating Panginoong Jesus. Amen? Because true discipleship will really measure the word sacrifice. Of course, may mga time nanunundo po tayo. May time nagbibigay tayo. Bakit? Lalo na kung estudyante pa lang, bago lang, no? Pero hindi natin ginagawa yun para mangumbinsi. Para maghatak lang kahit hindi gusto. Gusto natin yung pupunta dito, gusto talaga niyang pumunta. Kasi yung pinilit lang, kating-kating na yung puwet niyan, gusto nang umuwi. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba yun, bro? Gusto mo na umuwi? Parang nasusunog na yung katawan. Gusto ko nang umalis eh. Talagang kating-kating na ako eh, di ba? Nag-ibig sabihin, Jesus is not admired, He must be consumed. Huwag niyo kong hangaan. Kailangan buo ang iyong pagsunod sa akin. Sinasabi ni Jesus dito, huwag kayong umuwi dahil tapos na ang blessing. Pag-isipan niyong maigi, sino ako sa inyong harapan. Yung word naman po na eternal life, it came from the Greek word rema. Ayan yung sinasabi nating rema sa mga devotion, di ba? May nagrema ba? May revelation ba si Lord? No. It means spoken, living, active words, no? Nang ibig sabihin po yung mga salitang sinabi ni Jesus, higit na mas masarap, higit na mas satisfying kaysa dun sa pinakain po niyang tinapay at isda. Lagi ko po itong sinasabi, no? People will not become a true disciple of Jesus kung puros comfort lang ibibigay mo sa kanila eh. People will be changed when they receive the Word of God. Because the Word of God is Zoe. Everybody say Zoe. Meron ba dito ang pangalan ng anak mo, Zoe? Zoe means life. Eternal life. It's not just breathing, but living a life abundant, satisfaction with the Lord Jesus Christ. Amen? So parang sinasabi niya, my words don't just inform you, they give life. Yung tinapay, mamaya, mawawala yan eh, mabubusog. Idudumin nyo yan. Sorry for that word Pero ako, yung makukuha nyo, yung word, I am the bread of life. I am Zoe. I am the one who satisfies. And then yung salitang offend, bilisan natin, means to stumble, to be tripped. Like a trap. Sabi nila na stumble kami, na offend kami. Sa salita mo, no. The teaching of Jesus became a stumbling block not because it was wrong, but because it was too demanding. May hinihingi na nakapalit. Are you a disciple? Drifter? Walang demand yung drifting saka deserter Walang demand yun Pero yung delikado, mukha kang kay Lord, pero hindi. That's deceiver. Okay. The people who are obsessed with Jesus, number one, is tested when truth becomes hard.
It's tested when truth becomes hard. Pag ang katotohanan, mabigat na sa pakiramdam, sinabihan ka, alam mo, mali ginagawa mo eh. Alam mo bro, alam mo sis, concern lang ako sa'yo. Yung inuuna mo yung iba pagdating ng araw ng linggo at hindi si Kristo, mali yan. Doon mo malalaman yung totoong obsessed talaga kay Jesus. Many followers follow Jesus for miracles but not for maturity. Hindi sila sumusunod para lumago, sumusunod sila para makatanggap. Miracles are only sign. Alam niyo po ba na ang miracle sign? It's not the main thing. It only points to something important or significant. Halimbawa, to Benguet. Meron akong classmate sabi niya, pag iniisip ko yung mahal ng gasolina, tapos yung layo, nagpa-picture na lang po ako dun sa sign na nakalagay, to Benguet. Sabi ko, bihira, niloko mo pa kami, hindi ka naman talaga nakapuntang Benguet eh. Sabi niya, kahit paano may sign eh. You know, ang sign, hindi yun yung end. Ang sign, it points to something, to someone. Ang pakain ni Jesus na miracle ay sign. And it should point us to Jesus. Ang blessing na natatanggap mo, yung promotion, yung biyaya, yung pagpapala sa negosyo, sign lang yan, miracles yan. Pero hindi yan yung katapusan. Kasi yan ang nagpo-point sa'yo para maging malapit kay Jesus. Tanong, nung bless ka ba ni Lord, lalo ka bang naging malapit sa Kanya? O napalayo? Because ibig sabihin, sinamba mo yung sign, hindi yung sign giver, si Jesus. Nung nakapasa ka, nung tinanggap mo yung promotion, napalapit ka kay Lord, napalayo. Don't settle for a sign. Ready, go. Sabi mo sa katabi mo, don't settle for a sign. Crowd follows benefits, but disciple follows truth. Ang karamihan, sinusundan nila kung saan po ang may makukuha sila, pero ang totoong disipulo, susunod kay Kristo. Naalala ko po, when we were starting sa ministry dito, meron pong youth gathering. Nandun sila Kuya Janjan, nandun po yung ibang mga leaders natin. Sabi ko, palagay nyo, meron tayong may invite sa ating youth. Friday yun ma-invite natin sila. Nagkataon yun yung time na may concert yung Hail dito sa may bayan. May concert yung Hail, yung bandang Hail. Palagay mo, dadalo ba kaya sila? Alam nyo po ba nakaka-bless? Pinili nila yung youth fellowship kesa yung Hail. Naalala mo yan dyan? Kaya ang ginawa namin, sa dulo, kumanta pa rin kami ng Hail. The day you said goodnight. No, nag-worship kami kay Lord ng una. Tapos tawanan kami. Sabi niya, di ba parang nag-concert na rin tayo kay Lord. Sabi nila, mas mahalaga ang concert kay Lord kesa ang concert ng mundo. Amen. A shallow love for Jesus collapses under hard truth. Ang mababaw na pagmamahal kay Jesus, ano bang Tagalog ng nagko-collapse? Nangyari sa Balibago, building. Na nagko-collapse. Ba't ko papapahirapan? Alam niyo, naiintindihan niyo ang ibig sabihin, di ba? Number 2, obsession requires spiritual life, not fleshly reasoning. Because the flesh profits nothing, but the Spirit gives life. Alam niyo ang problema sa mga tao nung time ni Jesus, wala sila bang iniisip kundi kumain, saan may pagkain, mabuhay, mabusog. Sino po dito, laging ganun ang iniisip mo? Magkapera, madagdagan ng pera. Sabi ni Lord, yun yung reason bakit hindi niyo ko hinahanap. Kasi ang laman ng puso ninyo, yung mga makabundong bagay. Ang buhay po hindi pera-pera lang. Ang buhay po hindi patungkol sa trabaho lang at sa kasikatan lang. Ang buhay ay patungkol kay Jesus na nagbigay sa iyo ng hininga ng buhay. Human understanding alone cannot sustain discipleship. Pag-iisipin mo, ang hirap, pastor. Kung isipin mo yung hirap, mararamdaman mo yung hirap, hindi mo makikita yung significance na ginagawa mo para kay Lord, mapapagod ka talaga. You cannot follow a spiritual Christ with a natural mindset. Hindi ka makasusunod sa isang Kristo kung ang ginagamit mo ay makamundong kaisipan. Diba? Nakarinig na kayong ganito, no? Attend ako sa church, no? Ano bang makukuha ko dyan? Narinig yun na po ba to? Ano bang, namimigay po ba ng pera yan? Ano po bang makukuha ko dyan May mga tao, no, lagi, gusto nila,
laging may kapalit. Amen? You know, sino ho dito kahit walang kapalit, basta patungkol kay Jesus, go ako dyan. Para kay Lord ako. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And then, obsession is revealed when others leave. Nalalaman ang totoong pagsunod kay Jesus kapag umaalis na yung iba. John chapter 6, verse 66. Pakibasa yung verse. Ready, go. Many. Is this a beautiful verse? Is this verse talks about bad news? People are leaving. Bad news po ba? Masama po ba yung verse na to? Yeah. And look at the verse. 666. In the book of Revelation, 666 is the mark of the beast. Ang marka ng demonyo. At ang sabi po sa Revelation, pahayag, hihikayatin ng demonyo, ng halimaw, ang puso ng karamihan para ilayo kay Kristo. Iinganyohin niya sa mga material na bagay. Following Jesus becomes a separation moment. Pag sumunod ka, hindi sumunod yung iba nagpaiwan, huwag kang malungkot kasi ibig lang sabihin nun, inilayo ka ng Diyos sa mga maling tao. Huwag kang malungkot, huwag kang madismaya. Bakit? Ipinapakita lamang dito, hindi kayo magkapareho ng values ng pinapahalagahan sa buhay, ng prioridad sa buhay. Amen? Because real devotion is not proven in crowds, but it's proven in the choices you make. Ang totoong pagsunod, hindi po sa madami ang sumusunod, kundi sa mga tamang pagpili kahit nag-iisa na lang. Amen po ba doon? Obsession sees Jesus as the only source of life. Lord, to whom shall we go? Everybody say, Lord, to whom shall we go? Ready, go. Lord! Notice, hindi po sinabi ni Peter, Lord, where do we go? Where do we go? Ang tanong niya, Lord, saan pa kami pupunta? He is referring to a person. Why? Because relationship with Jesus is irreplaceable. Nothing can be compared with the worldly things in this world. Peter does not say Jesus is one option. He was saying He is the only option. Lord, wala na kami ibang option. Paglalayo pa kami sa iyo, saan pa kami pupunta? Ano pang mangyayari sa buhay namin? And listen, no, lalo na po yung mga nagtatravel ng malayo papunta dito sa Zion Baliwag, I want you to really chew and take a deep moment to reflect what are you doing every Sunday. Because it will never be sustainable pag hindi nyo naintindihan para saan ito. Ba't tayo nag-church? Hello? Pag di nyo naintindihan, ba't ako nagbibigay ng tithes? Para saan ito, Lord? Pag hindi clear sa'yo yung pagsunod mo kay Lord, mapapagod ka, mababurnout ka. Pero pag malinaw sa'yo yung pinagagawa sa'yo si Lord, lalo na kung sino ang pinaglilingkuran mo, napapagod ka pero masaya ka pa rin. Amen? Can I ask you this question? Is Jesus worth it sa buhay mo? Worth it ba ang Panginoon? Palakpakan mo nga ang Diyos na nagmamahal sa'yo. Amen? Ang life na tinutukoy po dito ni Peter is eternal life. You have the life. Not just duration, but a divine life. Na parang sinasabi ni Peter, Lord, we understand, we have figured it out, we know, we get it. We are willing to follow you because you are worth more than anything in this world. Young people, kaya mo bang sabihin, Lord, kahit wala na yung camp, susunod pa rin ako sa iyo. Kahit wala yung saya. Naku, mapalad kayo sa Leyte, ang kampo namin, once in the blue moon. Pag may pera, when there's available fund. Lakad pa, no? Bundok, bababain. Literal po yun, 3 ilog, tatawirin, no? Kaya yun yung totoo talaga makakanta na sa pagmamahal ko sa iyo, tatawid ako ng ilog. Totoo sa amin yun, literal talaga. Ilog talaga eh. Mga ngabayo pa eh. Pero mga kapatid, ngayong komportable na, susunod ka pa rin ba kay Lord?
When Jesus is fully seen, alternatives will lose its attraction. Sunday, may laro ngayon, di ba? Game 7. Mas masarap mag-worship kay Lord. Mamaya na lang. Sunday, uupo, mag-swimming, lalayo, hindi, mas masarap mag-worship kay Lord. Mas madaling magdesisyon pag si Jesus ang iyong magnificent obsession. Nahihirapan kang magdesisyon sa priority mo pag hindi si Jesus ang sentro ng buhay mo. Nasasala lahat. Amen? Amen? Many disciples walk away. No? Dagdag ko lang po ito. No? Ano ang katangian ng mga totoong tagasunod ni Jesus? Number 1, obsessed people stay even when it is hard. Pag mahirap na, nagpapaiwan pa rin sila. Sige nga, tingnan mo nga yung katabi mo, biglain mo ng pagharap na parang si Jesus sabi niya, do you also want to live? Ready, go! Do you also want? Hindi mo pa tinatanong, yes. Yes, nakagad yung sagot di ba? You know, I'm so grateful. Hindi lang sa young people. Palakpakan niya natin yung mga young people. But I am also deeply grateful sa mga adult na hindi man kasing lakas at excited sa mga young people. They never leave Zion Baliwag. They love the church. They love the ministry. They support the pastor. Hindi man expressive. I know we are a family in this church. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. No? Sabi nila, ang mga young people, pastor, pampadami sa church yan. Oo nga, pampadami. Malalakas yan. Wala namang pera. Kasi estudyante pa di ba? Totoo? Ang mga adult, mahihina po, pastor Pero they support the ministry. Okay lang nagko-compliment. Kaya yan yung church natin. Palakpakan natin si Lord, di ba? Amen! Lahat, young people ka o adult ka, lahat ginagawa natin to para kay Lord. Kaya ito yung resulta. Para sa kanyang kapurihan at karangalan lamang. Bakit? Kasi nagpaiwan. Sabihin mo nga sa katabi mo, please stay. You say, I only hear, ano ba yan? Please stay. You know, never underestimate the power of staying, even when it's difficult. Because when you stay, people are blessed. Mga tatay, kahit mahirap ang buhay, you stay committed to your family. Your family is blessed because of you. Kasi nag-stay ka. Tapikin nyo kayo mga tatay na nasa katabi nyo. Sabi mo, gumising ka na po tay. Hindi, joke lang. Sabi mo, tay, biro lang. Sabi mo, tay, salamat, nagpapaiwan ka. Di ba? May nasakyan akong jeep sa Maynila. Buhos siya ng buhos ng tubig. Sabi ko, tay, ano po ba? Nag-jogging po ba kayo? Hindi, ang init po Kasi mainit talaga. Nasubukan niyo na po bang sumakay sa jeep? Oo naman, di ba? Ang init, lalo na yung mga driver. Nasa kanila yung init ng makina. Nagbubuhos, sabi ko, tay, ba't di na lang po kayo sumuko? Meron akong anak na nag-aaral. Naiyak ako. Iyak talaga ako. Kahit gusto na nilang umalis, nagnanatili sila. Bakit? Mahal nila ang kanilang pamilya. Saludo po sa mga nagpapaiwan. Palakpakan natin yung mga nagpapaiwan. Amen? Crowds admire Jesus, but only disciple remain with Jesus. Huwag ka lang humanga kay Lord. Si Lord hindi yan celebrity. Hahangaan mo. Alala ko po si JL, meron siyang mga K-pop ba yun? Mga SB, ano ba yun? SB19 ba yun? Enhypen. Sabi niya, Papa, ito si Jay, ito si ano. Sabi ko, pare-pareho lang ng mukha. Ito, sino to? Si ano yan? Sabi ko, parang magkakapatid lang mga yan. Hindi pa klinoon lang ang mukha nila. Amazing kung gaano ka-obsessed sa mga young people. Kaya nilang i-determine ang mga pangalan ng mga artista Amen? Hello, si Jesus nag-iisa na nga lang Kaya mo bang ipakita sa kanya kahit nag-iisa siya? Siya ang pinakamamahal mo sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Number 2, obsessed people know there is no better alternative than Jesus. Ang mga obsessed kay Jesus, alam nila walang kapalit si Jesus. Kaya sinabi ni Peter Lord, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan.
Money cannot replace Jesus. Success cannot replace Jesus. Relationship cannot replace Jesus. Success cannot replace Jesus. Achievement cannot replace Jesus. Jesus is irreplaceable in your life. Walang kapalit ang Panginoon. Tratuhin mo ang Diyos na parang hindi siya pwedeng palitan. Amen? Many live Jesus searching for life only to discover emptiness. Subukan mo, lumayo ka kay Lord, marirealize mo, ito lang pala yung hinahabol ko, ang lungkot naman, ito lang yun. Amen. Whatever replaces Jesus eventually disappoints. Madidisappoint ka pag iniwan mo ang Panginoon. Kahit yung pinaka-pogi na mapapangasawa mo, mister mo, no, pag naghihilik na yan, nakita mo, ang itim pala ng kilikili na ito pala yung mokong na to. Ito lang yung nakuha ko, di ba? Akala ko jackpot, consolation pala. Hindi, joke lang, no? Yung mga asawa nyo, hindi yan consolation. Mga ano yan, pang first prize yan, di ba? Wow. Pero ibig ko lang sabihin, people will disappoint. Amen? When Jesus becomes your greatest treasure, lesser things lose their grip. Nabibitawan mo yung mga bagay na hindi ganun kahalaga. Number 3, obsessed people treasure the words of Jesus. You have the words of eternal life. And you know, the Word of God as a treasure means the Word of God correct us, heal us, challenge us, transform us, and sustain us. What makes the Word of God treasure is not just the blessings it gives to us, the encouragement. No, ang treasure nagko-correct. Sino ho dito, mahal mo ang mga taong nagko-correct sa'yo? Kasi nire-risk nila yung relationship nila sa'yo para lang i-correct ka kasi ayaw nila mapahamak ka. And it transform us. It change us. Amen? You cannot follow Jesus closely while ignoring His voice. Kumusta po ang araw natin? Nag-proceed tayo sa buong araw na hindi man lang narinig yung boses ni Lord. Hindi man lang nag-devotion. Gano'ng kahalaga ang salita ng Diyos? Gabay siya, patnubay siya, di ba? Sabi ni A.W. Tozer, the driver on the highway is safe, not when he reads the sign, but when he obeys the sign. Ligtas ang nagmamaneho pag sinunod niya yung mga utos o salita. Panukulan, mga polisiya sa daan, hindi pag binabasa lang niya. Nagiging ligtas ang buhay po natin pag sumusunod tayo, no? I'm watching UFC, hindi po yung ketchup, yung UFC Ultimate Fighting Championship, no? Marami akong paborito sa mga male, meron din akong paborito sa mga lalaki, no? Ang mga babae. Meron po isang Netflix documentary about Ronda Rousey po, no? At isa po dun sa mga nag-play ng kalaban niya ay si Gina Carano. Gina Carano. Alam niyo si Gina Carano, siya ho yung isa sa mga kontrabida doon sa Fast and the Furious. Yung medyo boyish po na maiksi ang buhok na nag-betray po kina Dom Toretto, no? Okay. Pero I was amazed. Christian pala siya. Sabi niya, you know, if I don't wake up, sige pakita na natin yan bro, sabay na. You know, if I don't wake up and I don't read, next slide, pindot pa. If I wake up and I don't read my Bible, my whole day is a wreck. Wow. Sira ang buhay ko, ang araw ko, pag hindi ko binabasa ang salita ng Diyos. What if we start treating our Bible the way we treat our cell phone? We carried it everywhere. We turned back to go if we forgot it. We check it for messages throughout the day. We use it in case of an emergency. Spent an hour or more using it each day. Ano kaya ang halaga ng Biblia kasing halaga ng cellphone na meron tayo? Just a thought, mga kapatid. At panghuli, obsessed people follow Jesus for who He is, not only what He gives. Spiritual maturity moves from what God gives me to God, I simply want you. Lord, hindi yung binibigay mo, kundi ikaw mismo, Panginoon.
Sino ho dito, nandito ka ngayon, hindi dahil may hinihingi ka kay Lord, kundi gusto mo lang pong makita at marinig ang ating Panginoon. Meron pa palang panglima. Obsessed people keep following even without all the answer. Hindi naman po malinaw kay Pedro kung ano po ang journey niya eh. Meron pa rin siyang mga tanong eh. Pero para kay Pedro, faith is taking the next step when Jesus is enough. Sapat si Jesus sa buhay natin. Naisip ko po, no? Jesus fed 5,000 men, only 500 followed him. He had 12 disciples, but only 3 went farther in the garden. And out of these 3, only 1 stood with him at the cross. Parang ang lesson, the closer you get to a cross or suffering, the smaller the crowd becomes. Nasasala. Makikita kung sino ang totoong tagasunod talaga ni Jesus. Me personally, Jesus is everything in my life. Jesus is my magnificent obsession. Buong linggo na to, ay, puro sa requirements po. Pati yung mga nagdaan. Internship, papirma. Imagine nyo po, no? Mahirap maging counselor kasi ang hinahandle mo tao eh. Kaso ng tao, case niya. Kada kaso, kada case ng isang tao, gagawa namin ng report. Ano yung brief history niya? Kaya ang sakit sa ulo. Ano yung kanyang predisposing factor? Anong nag-cause neto? Ano yung mga nagpe-perpetuate? Ano yung protective factors niya? Tapos, alamin mo pa nung time ng counseling, alalahanin mo yon. Ano yung itsura niya nung humarap siya sa case? And then, ano itsura niya palabas? Pati yung affect. Alam niyo, hulaan niyo po ilan po ang gagawin naming report? 100 report. Sakit na ng ulo ko. Kagabi po, kahapon, muntik na mag-snap yung utak ko. Parang hihiwalay na siya eh. Dissociation ang tawag doon. Parang mababaliw na ako eh. Kaya humiga na ako. And I realized, nagawa ko lahat ng yun. Bakit? Kada umaga, lagi kong sineset, Lord, hindi ko gagawin ang mga requirements na to hanggat hindi ko inuuna yung salita mo. I don't want to proceed with this busyness hanggat hindi mo nire-reveal yung word mo sa akin. So, by the grace of God, although minsan nagpumapalya ako, I'm still doing my devotion. And just yesterday, I was able to pass the last requirement po ng pag-aaral ko. Praise God. Purihin ang Panginoon. Only Jesus. Siya lang po ang dahilan talaga eh. And by the grace of God, Bert, pakita natin yung picture. Sasablay. Sasablay. Hindi ko pa ma-post eh kasi may mga requirements pa kami. Wala pa kaming kaklase nagpo-post. Bakit? Pero kagabi nakita ko na may grade na. Nandun na. Kaya pinost ko na. Sa atin lang, hindi pa sa Facebook. No? Why? Purihin po ang Panginoon. Para sa kanyang kapurihan lamang. Nais ko pong basahin natin tong tula. Somehow ginawa ko po, dinagdagan. Ang aking dakilang hilig o obsesyon. Jesus, ikaw ang aking pinakamahalagang kayamanan. Aking pinakamalalim na kagalakan at walang hanggang kasiyahan. Jesus, higit pa sa yaman, pangarap o katanyagan, masayang tumitibok ang puso ko para sa iyong pangalan. Kapag ako'y nanghihina, ikaw ang aking kalakasan. Ang iyong pag-ibig patuloy na humahabol sa akin saan man. Ikaw ang pinananabikan ng aking kaluluwa higit sa lahat. Sapagat sa iyong presensya, natagpuan ko ang aking sarili. Pwede pandagdagan at ito'y sapat. Ikaw ang aking sigla, aking awit, aking kaligayahan. Siyang sinusundan ko ng buong puso at kalakasan. Jesus, ito ang walang hanggang pahayag ng aking puso. Sabay-sabay natin basahin. Ready, go. Ikaw ang aking dakilang kinahuhumalingan at maringal na obsesyon. Tayo po'y tumayo para sa isang panalangin. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Let's close our eyes. And I want you to ask this question. Am I a disciple? A drifter? A deserter? Or am I a deceiver? Do I follow Jesus out of convenience, comfort? Or do I follow Jesus even
when things are difficult because I am committed to Him. Napakaganda po na masala natin ang ating mga buhay ngayong umaga na to. Let's close our eyes. I want you to, yung kanang kamay mo, lagay mo sa iyong puso. Yung isang kamay nakataas. I want you to pray a short prayer bago natin tapusin yung series na to. Sabihin mo, Lord, mahirap man, pero Lord, ang habol ko sa iyo, hindi yung blessing, pagkain, himala, ikaw mismo, Lord. At kung mahirap man yun, Lord, pagtagpuin yung salita sa gawa, tulungan mo ko, Banal na Espiritu Santo, na maisagawa ko ang aking pagsunod, pagkahumaling at pagkahilig sa iyo, Panginoon. And I want you to pray a simple prayer. Put into your life context. Lord, kita mo yung sitwasyon ko. I'm a single mother. I'm a parent. I'm a student. Ito lang po yung meron ako. Pero Lord, tanggapin niyo po ang buhay ko na ito. Tanggapin niyo po ang aking paglilingkod, pagsamba, ang aking puso. And I pray you will also pray and declare the same declaration that Peter declared. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Saan pa kami pupunta, Lord? Wala kaming kilala. Wala kaming alam na buhay na malayo sa iyo. Ikaw lang po ang totoong nagmahal sa amin. Ikaw lang ang totoong nagmalasakit sa amin. Now, if Jesus is your magnificent obsession, please raise your left hand and declare, sabihin mo, Jesus, I love you. I love you, Jesus, because you first loved me. I will serve you. I will honor you. I will pursue you. I will reorganize my life for you. Hindi lang sa blessing, Lord, kundi yung pagka-Diyos mo, manghang-mangha ako sa iyo. I am not here for blessing. I am here for you, Jesus. Help me to follow you. Ikaw lang, Lord, sapat na sa buhay ko. Sabihin mo, Lord, sapat ka. Sapat ka sa buhay ko. At minamahal kita. I make you my Lord and Savior, my Master. I receive you. I honor you. You are the pearl of great price. Ikaw ang hinahanap ko. Handa kong ipagpalit ang lahat para sa iyo. Amen. At amen. Please lift your hands to Jesus as we sing this song. Pagsubok ay nasa aming harapan. Lakas mo ay dama sa kahinaan. Kung minsan di alam ang dahilan, ngunit ikaw pala ay nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan. Lift your praise to Jesus. Oh, Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, Jesus, ika'y sa aming harapan. Ikaw ay
ang iyong presensya laging nariyan. Ika'y ligayang di mapantayan. Sa gitna man ng lumbay at alinlangan, oh Panginoon, ang pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Pag-ibig mo'y higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon, sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Salamat Diyos, ikaw ay sapat sa aming mga buhay. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. Sapat ang biyayang nagmula sa'yo. Sapat ang kaluwalhatian mo. Sapat ang kapangyarihang taglay mo. Buong galak itataas ka, O Kristo. O Panginoon, ang pag-ibig mo higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo'y ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. Ang pag-ibig mo higit sa kayang ibigay ng mundo. Katapatan mo, ihahayag ko upang makilala ang ngalan mo, Panginoon. O Panginoon.